Sa politika ng Pilipinas, sanay na tayong makakita ng hidwaan, dilawan laban sa pula, pula laban sa pink. Pero paano kung ang dating magkahiwalay ay nagiging magkasama na? Paano kung ang tunay na mensahe ay hindi labanan kundi pagkakaisa? Pero ano ang mangyayari kung ang pader ay maging tulay? Sa panahon ng social media, napansin mo ba kung sino ang pinakamalakas magingay? Tama, ang DDS. Kung ano ang kanilang ipinaglalaban ay tila personal na galit, at hindi lamang galit, talagang galit na galit, at hindi para sa bayan. Ngunit habang sila'y abala sa pagbuo ng mga pader ng pagkakahati, may bagong kilusan na umuusbong, ang Unipink. Ang Unipink ay hindi isang pangarap o haka-haka lang, isa itong realidad na nakikita natin ngayon. At ayon sa ating mga komento na nakikita, ang mga dating pink lawans ay ngayon ay nakikiisa na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Katulad na lamang na mababasahin natin na mga comments. Sabi dito, "Kakamping me, ba't mas pipiliin namin si PBBM kaysa kay Duterte?" Isa pa dito, "Dati akong DDS supporters, pero simula nang minumura ni Digong si PBBM, nadismaya ako, and dahil sa Quadcom namulat ako ng tuluyan sa mga kabalustugan ng Duterte family. Thank you Kakamping sa pag-appreciate nyo sa ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansa." Sabi pa dito, "Kay PBBM kasi walang masamang tinapay, ayaw niya ng pagkakawatak-watak, ayaw niya ng away-away. Mabuhay loyalist and Kakamping, mabuhay Pilipinas." Mabuhay ang Kakamping at PBBM. Ito pa, yan sana ang magandang magsama, President Marcos at Leni Robredo para sa Vice. Sabi pa ni Tessa, "Unipink talaga na, wag Duterte, maguglo. Solid sharon yan, Kakamping, dilawan and pro-government, PBBM." At kung ating makikita, ang nakaraang balita, ang pinakahuling eksena sa Malacanang, isang star-studded na event kung saan ang megastar na si Sharon Cuneta ay muling nakita ang kanyang paboritong Marcos, si President Bongbong Marcos Jr. Hindi ba't nakakagulat ito? Sharon Cuneta na tinugiraang Kakamping noong nakaraang halalan ay muling nagkaisa sa mga Marcos. At hindi lang si Sharon, kamakailan isang litrato ang kumalat sa social media, ang dating Vice President na si Leni Robredo kasama si Bam Aquino na nagkita at nagkamayan pa kay Pangulong Marcos. Ang mga makakakita sa larawang iyon ay mag-iisip, hindi ba't sila ang simbolo ng oposisyon noong nakarang halalan? Ngunit bakit tila ang dating hidwaan ay nagiging pagkakaunawaan na? At hindi lamang iyan, pati si Kiko Pangilinan kasama ni Sharon Cuneta na talaga namang tinaguriang Kakamping ay masayang nakipag-photo at nakipag-usap kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matagal na palang may koneksyon ang mga Cuneta sa mga Marcos. Si Imelda Marcos ang principal sponsor sa kasal ni Sharon. Oo mga kaibigan, ninang ni Sharon, si Imelda Marcos. Sa Hawaii sa Ilocos sa Malacanang, lumipas man ang panahon, nananatili ang pagkakaibigang ito. Pero bakit hindi ito alam ng marami? Dahil sa politika, mas pinapansin ang hidwaan kaysa pagkakaisa. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Si First Lady Lisa Araneta Marcos naman ay may ugnayan din sa mga Aquino. Ang pagkikita nila ni Bam at Leni ay nagpapakita na kahit ano pa ang naging laban noong nakaraan, may puwang pa rin para sa respeto at pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng ganitong pagkakaisa, napapansin nyo ba ang katahimikan ng DDS? Habang ang Unipink ay gumagawa ng tulay, sila ay nanatiling nakatali sa pader ng nakaraan. Ang DDS at ang kanilang estilo ng pamumuno, lalo na sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, ay nagdudulot ng hidwaan kung paano nila itinutulak ang mga pader ng kami laban sa kanila
ay ito ay isang estratehiya para sa paghahari. Ang kanilang pagiging personal sa laban ay walang iniwang puwang para sa tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ngunit habang abala sila sa pagkakampi-kampi, mas marami ang nakakakita na ang pagbubuklod ng kulay pink at pula ang tunay na sagot. Ang tunay na Pilipino ay hindi bumubuo ng pader, sa halip tayo ay nagtatayo ng tulay. Kahit sa gitna ng halalan, kung saan tila magkakaiba ang ating mga kandidato, mayroon pa rin mga ugnayang hindi kayang sirain ng politika. Samantalang ang DDS ay nananatiling nakikipaglaban sa multo ng kanilang nakaraan, ang mga Pilipino ay nagsisimula ng maghilom. Kaya nga, ikaw ay isang Pilipino, ano ang pipiliin mo? Magpapatali ba tayo sa hidwahan hatid ng DDS o yayakapin ang bagong kilusang ito ng pagkakaisa? Si Pangulong Bongbong Marcos at ang Dilawans, si Kakampink at ang Pula, pinapakita nila na sa dulo ng araw, tayo'y iisang lahi, iisang bansa. Hindi perpekto ang kasaysayan, pero may pagkakataon tayo magsimula muli. Hindi ba't masarap isipin na ang dating mga pader ay nagiging mga tulay? Kaya hindi mo na kailangang pumili ng panig. Sa Unipink, Pilipino ang panalo. Ang ating misyon ay simple, magtayo ng tulay, hindi ng pader. Ano ang gagawin mo para sa mas maayos na Pilipinas? Kaibigan, share this message kung naniniwala kang ang pagkakaisa ang susi sa tagumpay ng bayan. Marcos 3 verse 24. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, kung ang isang kaharian ay magkakawatak-watak laban sa kanyang sarili, ang kahariang iyon ay hindi mananatili. Ang pagkakaisa ay mahalaga sa pagtatag ng isang matatag na bansa, komunidad o relasyon. Ang anumang uri ng alitan o pagkakahati-hati ay hindi nagdadala ng tagumpay kundi pagkawasak. Sa gitna ng mga kulay, pink, pula, dilaw at mga labanan sa politika, tayo ay tinatawagan na magtulungan para sa iisang layunin, ang ikabubuti ng bayan. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi ng hidwaan. Ang Unipink ay paalala na kaya nating buwagin ang mga pader na naghahati sa atin at magtayo ng tulay na nagdudugtong sa bawat Pilipino, anuman ang kulay o paniniwala. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit, na siyang umiibig sa buong mundo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patnubay at pagpapaalala sa amin bilang isang bansa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng aming opinyon at paninindigan, naniniwala kaming ikaw ang nagbubuklod sa amin sa iisang layunin, ang pagmamahal sa aming bayan at kapwa Pilipino. O aming Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa mga panahong naging mapagmataas kami na mas inuuna ang sarili kaysa sa ikabubuti ng nakararami. Turuan niyo po kaming maging mapagmahal at mapagpatawad tulad ng inyong pag-ibig at pagpapatawad sa amin. Gabayin niyo po ang aming mga lider sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong kalooban at naway ang kanilang pagkilos ay magdala ng pagkakaisa at hindi ng pagkakahati-hati. O aming Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang bawat nakakabasa, ang bawat nanonood at nakakarinig ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po sila ng karunungan upang makita ang kahalagahan ng pagkakaisa at kapayapaan. Naway gamitin mo ang bawat isa bilang instrumento ng iyong pagmamahal upang mabuo ang tulay na nag-uugnay sa bawat Pilipino. Tulungan niyo po kaming maging mga tagapagdala ng kapayapaan sa aming pamilya, komunidad at bayan. Itanim niyo sa aming mga puso ang kalooban upang palaging piliin ang kabutihan ng nakararami kaysa sa pansariling interes. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong tanging anak na siyang tunay na tagapagtaguyod ng kapayapaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.